Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Narito na naman ako, mag-share na naman ng Word of God, pero unahin natin ang manalangin para humingi na ng karunungan, ng gabay at ng proteksyon sa ating pag-aaral ngayong umaga nito. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo ngayong umagang ito. Una dahil ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas yung aming pangangatawan. Lalo na binigyan ng napakagandang pagkakataon ngayong umagang ito para makinig, mag-aral at magbasa ng iyong salita. Maraming salamat. Ama, muli mo po kami bigyan ng karunungan, yung wisdom, knowledge, and understanding na nanggagaling sa iyo para lubusan namin maintindihan ang aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Ganun din po ako, Ama. Turuan mo rin po ako, bigyan mo po ako ng karunungan para maihayag ko po ang iyong salita ng maayos, tama at totoo, God. Salamat po, Lord God. Dalangin namin na maging maayos yung aming pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. Walang maging distraction, O God, para lubusan namin itong maintindihan. Salamat po dahil naniniwala kami narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At bago uli ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga ito, ay anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. At paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Salamat. Mga kapatid, chapter 3 pa rin tayo ng unang Pedro o 1 Peter chapter 3 pa rin tayo. I-share ko sa inyo mga kapatid yung verse 8 hanggang 12 at ito'y may pamagat na paghihirap dahil sa paggawa ng matuwid. Continuation po ito ng aking share sa inyo. Mga kapatid, sabi nga po sa ating napag-aralan sa verse 8 hanggang dito po sa verse 9, ano po mga kapatid, sabi dito, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagkumbaba. Sabi sa verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. So, yan po yung tinuro sa atin ng ating Diyos. Yan yung pinagagawa sa atin na magkaisa, magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, maging maunawain, at sabi dito, mapagkumbaba. Huwag ninyong sabi dito, gantihan ng masama ang masama. Sabi pa dito, huwag ninyong sumpain ang sumumpa sa inyo, sa halip pagpalain sila. Dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala. Tinawag tayo, pinili tayo para tumanggap ng pagpapala. So ang ating kapwa, pagpalain din natin. Diba? Napag-aralan natin kung ano man yung mga nasabi sa atin na hindi maganda, masakit, huwag nating gantihan. Kundi ipanalangin natin sila at sabihan ng God bless you pa rin, mga kapatid. Yun pa rin ang iganti natin dun sa mga taong nakakagawa ng hindi maganda sa atin, sino man sila. Gagantihan natin sila ng kabutihan dahil yan ang gusto ng Diyos na gawin natin. Magmahalan, magpatawad, magpakumbaba, magkaisa,
magtulungan. Yan ang gusto ng Diyos sa atin mga kapatid. Kaya nga, nandito tayo para makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. At yung mga napapakinggan natin, nababasa natin, naririnig natin na salita ng Diyos ay dapat na isinasabuhay natin at ibinabahagi natin sa ating kapwa. Yan ang purpose kung bakit tinawag ka, pinili tayo upang ihayag ang salita ng ating Diyos para gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Siyempre, number 1, yung para sundin ang pinag-uutos, ang sinasabi at pinapaalala sa atin ng ating Diyos. Ano po, at dito nga po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, dito sa verse 13 hanggang verse 18 po yung aking i-share sa inyo. Dito nga po sa chapter 3, at doon pa rin yung pamagat na yun mga kapatid, yung paghihirap dahil sa paggawa ng mabuti. Sabi po sa verse 13, at sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? Diba po? Sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? Wala kayong ginagawa. Talaga nagpapakabuti kayo. Kung nananalangin na maging mabuting tao tayo sa ating kapwa, sino daw ang gagawa ng masama sa atin? Pero syempre, kung masama ang ginagawa mo, maaaring may gumawa sa atin ng masama. Pero tayong nakakapakinig, nakapag-aral ng salita ng Diyos, tinuro nga sa atin na hindi na tayo gaganti. No? Hindi tayo gagawa ng masama. Hindi natin gagantihan ng masama. Yung masama, yung sumumpa sa atin, hindi natin susumpain. Yan ang tinuro sa atin mga kapatid. Kaya dito nga, sinong gagawa kung mabuti naman ang iyong ginawa? At verse 14, at sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Ulitin ko. At sakali man usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Yan ang sinasabi sa atin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mabagabag doon sa mga umuusig. Sabihin natin doon sa mga nagsasalita ng hindi maganda sa atin sa kabila ng paggawa ng mabuti. Huwag tayong matakot, sabi sa atin ngayon. Huwag tayong mabagabag dahil nandyan ang Diyos para tayo ay tulungan, gabayan, proteksyonan, ingatan, samahan, pangunahan. Yan ang mga matatanggap natin kung susunod tayo dun sa sinasabi ng Diyos na susunod tayo sa kanyang mga pinag-uutos. Magmamahal, magpapatawad, magpapakumbaba, tutulong at magkakaisa. Di ba po? Wala nang gagawa ng masama. Lalo-lalo na pag nakita nila na mabuti kang tao, nagpapakabuti ka, pinapakita mo yung mga naririnig mo, nababasa mo, salita ng ating Diyos. Ibig sabihin, isinasabuhay mo ito. Kung uusigin ka, sabi nga, huwag kang matakot, huwag kang mabagabag. Yan ang sinasabi sa iyo. Huwag tayong mabagabag mga kapatid. At sabi pa dito, verse 15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Diba? Dahil ang Panginoon Jesus inalay ang buhay sa ating lahat. Ginawa niya lahat para maligtas tayo sa ating kasalanan. Kaya igagalang natin siya. Yan ang dapat natin gawin. Igalang ang ating Panginoong Jesus. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo, dahil umaasa tayo sa Panginoong Jesus, di ba? Nang siya ay ipako sa krus, mamatay, inibing at muling nabuhay, umaasa tayo na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon may magtatanong sa inyo, dahil kayo nakakapakinig, nakakapagbasa, nakakapag-aral ng Word of God, so meron kayong isasagot sa pamamagitan siyempre ng inyong napag-aralang salita ng ating Diyos. May pag-asa kayong maligtas.
Dahil pinagtagumpayan na yan ng Panginoong Hesus nang siya ay ipako sa krus. Yun nga yung ipako sa krus, mamatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya may pag-asa kayo. May pag-asa tayo na mapatawad sa ating mga kasalanan. May pag-asa tayo na pagbalik ng Panginoong Hesus, makakasama tayo sa kanyang pagbabalik. Kasama tayo sa mga makukuha para dalhin sa kanyang kaharian. Yun, meron tayong pag-asa dahil nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Diba? Yun ang pag-asa natin. Yun ang dapat natin sinishare sa ating kapwa. May pag-asa tayong maligtas. Sabi pa, yun nga yung pagsagot natin sa mga taong nagtatanong, paano ako maliligtas? Paano ako mapapatawad? May isasagot na kayo. Diba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At verse 16, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatiliin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugaling bilang mga lingkod ni Kristo. Panatiling malinis yung ating budhi, yung ating puso. Yun nga yung sinasabing hindi tayo gaganti kung ano man yung sabihin nila, kung ano man yung gawin na sa atin na hindi maganda. Hindi tayo gaganti. Malinis ang puso natin. Hindi tayo magtatampo, hindi tayo magagalit, hindi tayo maiinis. Yan yung pagiging malinis na puso, mga kapatid. Nagpapatawad ka agad. Yan yung gusto sa atin ng Diyos na gawin natin ito. Ano, mga kapatid, at ipapanalangin yung mga taong nagkakasala sa atin. Ipapanalangin. Tayo rin sasabihin natin na patawarin din sila sa kanilang mga kasalanan. Kagaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Diyos. Yun ang gagawin natin, mga kapatid. Mapapahiya sila dahil sinabihan tayo ng hindi maganda, ginawa ng hindi maganda. Anong ginawa? Nagpakumbaba ka pa rin, nagpatawad ka pa rin, even nasaktan ka pero hindi ka gumanti. Ang ginawa mo, lumapit sa Diyos at nanalangin at pinanalangin din sila. Diba? Napakagandang pag-uugali. Diba? Napakalinis na puso pagka ganun ang ating ginawa. At sabi pa dito, 17, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Higit na, ulitin ko, mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Diba? Kaysa gumanti ng masama. Mas mabuti na yung tayo magdusa o maghirap sa paggawa ng mabuti. At least mabuti yung ginawa mo. Nakita ng Diyos yung iyong ginawa. Kaysa naman gumanti ka ng masama. Kaysa naman nagsalita ka ng masakit. Diba? So ulitin ko, higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Dahil masama ang iyong ginawa, masama din ang mangyayari sa ating buhay. Ganun ang mangyayari. Pero gumawa ka na ng mabuti, nagpatawad ka na, nagpakumbaba ka na, nilait ka pa rin, siniraan ka pa rin. No? Sabihin na natin na namura ka pa sa paggawa ng mabuti. Okay lang yun. Sabi nga sa atin ngayon, mas mainam na yun na kayo magdusa sa paggawa ng mabuti kesa naman magdusa kayo sa paggawa ng masama. Piliin na natin, mga kapatid, na gumawa ng mabuti, no? Na magpatawad, magpakumbaba, mahalin pa rin yung ating kapwa kahit nasaktan tayo sa kanilang sinabi o ginawa, no? Okay na tayo magdusa, no? Dahil alam naman ng Diyos ang lahat. Nakikita naman ng Diyos ang lahat. Nakikita ng Diyos yung ating puso. Amen po. At lastly, mga kapatid, itong verse 18, sabi po dito,
Sabi po dito, sapagkat, sa verse 18 na po ito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. Ulitin ko. Nang minsan ay, wait lang. Sabi dito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. No? Ulitin ko lang ang verse 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para kanino? Sa ating lahat. Sa ating mga kasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Upang iharap tayo sa Diyos. No? Kaya tinuturuan tayo maging mabuting tao, maging mapagpatawad, maging mapagmahal, dahil yan ang ating Panginoong Hesus. Kahit anong ginawa sa Kanya ng mga tao, minahal pa rin niya, pinatawad pa rin niya ito, dahil gusto nga ng ating Panginoong Hesus na maiharap tayo sa Kanyang Ama, di ba? Kaya nga tayo tinuturuan, gusto ng Panginoon Hesus pagbalik niya, makasama tayo, iharap Ama. Ito yung mga naging tapat sa akin, mga sumunod sa akin, na mga nagpatawad, nagpakumbaba, nagmahal, nagdusa sa paggawa ng mabuti. Ito na po sila, di ba? Kaysa naman, ulitin ko, kaysa naman magdusa tayo sa paggawa ng masama, dahil hindi naman tayo makakaharap doon. Kung sakaling masama ang ating ginawa, nagpatuloy tayo sa kasalanan, hindi naman tayo maihaharap sa Ama, di ba? Hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ulitin ko lang, mabuti na yung magdusa tayo sa paggawa ng mabuti. Yan yung tinuturo sa atin, yan yung pinupunto sa atin. Ang Panginoong Hesus din nagdusa, sabi nga dito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, para sa ating lahat. Kaya namatay ang ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya, inalay niya yung kanyang buhay para sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Para ano? Para maiharap tayo sa kanyang Ama. Di ba? Yun ang gawin natin. Yun ang pagsikapan natin gawin. Wala na yung mga pagmamalaki, wala na yung mga kayabangan sa buhay, wala na yun. Wala naman tayo may pagyayabang sa Diyos. Kanya lahat. Kung ano man yung kalalagayan mo ngayon, kung sino ka man ngayon, galing yan, dahil yan sa ating Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kung minsan nagkalugmok-lugmok ang buhay natin, minsan dahil sa kagagawan natin, di ba? Doon sa mga mali na desisyon sa buhay, doon sa mga kasalanan natin. Pero dahil nagpatuloy ka na sa kabutihan, sa pagsunod sa Diyos, nagdurusa ka pa rin. Okay lang yun. Mabuti yun, sabi sa atin. Dahil gumagawa ka ng mabuti, di ba? Nagdurusa ka pa rin. Mas mainam yun, mas maganda na yun. Dahil hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Dahil darating ang panahon sa paggawa mo ng mabuti, sa pagsunod mo sa Diyos, pero nagdurusa ka pa rin. Kasama ka ng Panginoong Hesus na ihaharap sa kanyang Ama at sasabihin, welcome, my good and faithful servant. Nandiyan na ang iyong mansyon. Diba? Yun naman ang pangako ng ating Diyos. Well done sa ginawa natin. Kaya magtiis lang tayo. Magtiis lang tayo. Patuloy na manalangin, patuloy na sumunod sa ating Diyos, para nasabi nga sa atin ng Diyos na well done, my good and faithful servant, ng mga kapatid. So yan yung sasabihin sa atin. Dahil sumunod tayo, nakinig tayo, nagtiis tayo hanggang sa huli, at naging tapat tayo hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesus.
Kaya maihaharap tayo na kasama ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama na nasa langit. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Dalangin ko na lubusan natin itong naintindihan, naunawaan, at dalangin ko gawin natin ito at maihayag, maishare natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, mga kapatid, para malaman din nila yung gusto ng Diyos, yung gusto ng Panginoong Hesus na maiharap tayo sa kanyang Ama. Salamat sa Diyos dahil yun ang gusto niya mangyari sa ating lahat. Dalangin ko lahat tayo ay maligtas, lahat tayo maiharap sa kanyang Ama at masabi nga, well done, my good and faithful servant. Salamat sa Diyos, salamat sa kanyang salita, salamat din sa inyo, mga kapatid, sa pakikinig nyo ng salita ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin ito sa Diyos. Ipagpapasalamat natin ito sa Diyos. Magsiyo ko tayo. Yes, oh God, hallelujah. Aming Ama sa langit, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Salamat dahil muli mo na naman po kaming kinausap ngayong umagang ito. Maraming salamat. Muli mo na naman po kaming pinaalalahanan. Maraming salamat po. Muli mo na naman kaming tinuruan na gumawa ng mabuti, magmahalan, magpatawaran, magpakumbaba, magkaisa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat. Maraming salamat po, Lord. Dalangin ko na masunod namin ito lahat upang sa pagbalik ng Panginoong Hesus, makasama niya kaming haharap sa iyo, O God. Salamat po. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanang nagagawa. Araw-araw, oras-oras, O God. Masamang naiisip, nasasabi, nakikilos, at napaplano, patawarin mo po kami. Turuan mo po kami na maging mabuting tao. Una sa iyo at sa aming kapwa, maging malinis ang aming puso at patuloy na gumawa ng mabuti. Kahit na kami nasasabihan ng hindi maganda, nalalait kami. Dalangin ko na sumunod pa rin kami sa iyo, Lord, at gumawa pa rin ng mabuti sa aming kapwa. Sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Even masakit ang nangyayari sa buhay, pero magpapatuloy kaming maging mabuting tao. Magpapatuloy kami na mag-share ng iyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po. Pinapanalangin ko din ang lahat ng taong patuloy na nakikinig ng iyong salita, nag-aaral, naghahayag ng iyong salita. Ingatan mo po sila. Palakasin ang katawan physically, spiritually, palakasin mo po. Gabayan sila, ingatan, samahan, proteksyonan mo. At lagi nawa maging malakas ang kanilang pangangatawan mula ulo hanggang mga daliri sa paa, palakas, normal inside out ng pangangatawan para, Lord, patuloy pa silang makapaglingkod sa inyo ng maayos at mahaba pang panahon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ganun din po ako, Lord. Patuloy pa rin po ako. Bigyan mo po ako ng karunungan, ng lakas ng loob at kasipagan para magpatuloy na magbahagi ng iyong salita. Salamat po, Lord. Dalangin ko rin na pagpalain mo lahat ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Aming pamilya, Lord. Pagpalain mo sila, ingatan, samahan, proteksyonan. Pagkaloob nawa yung kanilang mga pangangailangan sa buhay, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ganun din na palakasin mo po ang kanilang mga pangangatawan physically, Lord. Inside out ng katawan, mula ulo hanggang paa, normal po, Lord. Para patuloy din sila makagawa ng mabuti, tama, at makasunod sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Salamat po, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po, Lord, dahil napakabuti mo sa amin. Salamat po, Lord, dahil mahal na mahal mo po kami. Salamat po. Salamat. Muli,
Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. At sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid. Magpatuloy kayo. Magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos at patuloy kayong magbahagi ng salita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.